interview ho nitong si Orly Gutesa dyan sa ANC kung saan mariin niyang idinidiin ho itong si Senador Dante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor sa issue na pagbaliktad niya dahil pinilit lang daw ho siya at sinuhulan para gawin ang pagtistigo na idiin itong si Romualdez at Saldico. At dito rin hindi rin ho nakaligtas ang Iglesia ni Cristo dahil ikinonekta rin ho nila dito sa issue na to at paano po nila idinamay itong Iglesia. Mamaya ho tatalakayin ho natin yan at maririnig natin sa mismong salaysay nitong si Orly Gutesa. At hindi lang yan mga kababayan, ito hong si Rowena Guanzon ay alam naman natin na kritiko ng gobyerno at matapang na nagsasalita sa mga opisyal na tiwali at may kinalaman dyan sa mainit na issue ng flood control na yan, ay ikinonekta rin ho dito sa issue na to na pagbaliktad ni Orly Gutesa. Dito ho mga kababayan, hindi ko ipapakita sa inyo ang video, sa halip ay ipaparinig ko ng buong buo at malinaw dahil hindi ho tayo pwede maglagay ng video clips dito dahil makaka-copyright ho tayo. Pero bago ang lahat mga kababayan, sa like and subscribe, masaya na po tayo dyan. At dito nga po sa video na to, maririnig nyo ang buong kahayag nitong si Orly Gutesa kung paano niya isalaysay ang kanyang pagbaliktad. Alam naman ho natin na itong si Orly Gutesa ay dati po ay tumatayo ho na testigo at naninindigan para idiin itong si Martin Romualdez sa napakalaking issue ng flood control. So balit ngayon ho mga kababayan, kabaliktaran ho nangyari dahil imbis na madiin itong si Romualdez ay nabaliktad na ho ang sitwasyon. Kaya naman mga kababayan, pakinggan natin ang mga pahayag nitong si Orly Gutesa at magbibigay tayo ng mga reaction video na in-upload ko kahapon patungkol nga rito sa dating usapan nitong si Orly Gutesa at ng kanyang asawa na sa audio recording nga ho na yon na ito nga hong si Orly Gutesa ay pinipilit na pumirma ng affidavit ng mga nag-uutos sa kanya na bumaliktad. At dito ho sa video na to, ikukwento ko na lang ho sa inyo dahil ako po ay nakikita ko. Ito hong si Orly Gutesa ay tumaba ho, mukhang hindi na siya stress. Papansin ho sa bawat bigkas ng kanyang mga pananalita sa salaysay na kanyang sinasabi ay lagi ho siya nakatingin dito sa affidavit na di umano ito yung ibinigay sa kanya para gawing salaysay at idiin itong si Senador Marcoleta at Mike Defensor. Samantalang dati ho, kapag nagsasalita ho siya sa Blue Ribbon, ay kahit hindi niya na ho basahin itong affidavit na ginawa niya, ay kabisado niya ho ang mga nangyari. Pero dito ho mapapansin na halos lahat po ng salaysay niya dito sa interview na ito ay nakatingin ho siya sa affidavit na kanya hong binabasa. Yun lang ho napansin natin, tuloy ho natin. Mga kababayan, nakakalungkot nga lang dahil etong si Orly Gutesa ay tuluyan na ho talagang bumaliktad at ang masama pa ho rito sa kanyang pagbaliktad ay idinitiin niya na ho dito si Senator Marcoleta at si Kong Mike Defensor na aniya ay nag-engganyo sa kanya at inoperan siya para gawin itong pagtestigo para idiin si Romualdez at Saldico. Meron rin ho tayong mga nababalitaan at ito nga ay galing ho kay Senator Amy Marcos na sinabi niya ho sa media na ito nga hong mga marin daw ay tuluyan na hong babaliktad lahat, as in lahat daw po, dahil nga raw itong mga marin na ito ay ginigipit ng sobra at pati ang kanilang mga pamilya ay tinatakot. At sabi niya pa rito na tinututukan daw. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin niya tinututukan. Pero ho, nakakalungkot ho na nangyari itong mga bagay na to. Dahil sa halip na manaigo yung katarungan ay kabaliktaran ho ang nangyari. Alam niyo mga kababayan, hindi natin lubos maisip na itong si Orly Gutesa na dating malakas ang loob, nanindigan at tumatayo na inaasahan natin na lalaban para sa bayan, para tumistigo dito kay Martin Romualdez para ito ay makulong. Ngayon po ay bumitaw na ho, huluyan ng bumaliktad. Tuloy ho natin mga kababayan na pinanggit na ho nila ang Iglesia ni Cristo dahil gusto ho nilang idamay at i-connect ang Iglesia ni Cristo dito sa usapin na ito. Alam naman natin kasi na itong Iglesia ni Cristo ay mainit na bumabatikos dito sa administrasyon na to dahil nga ho may nakikita silang mga korupsyon na nangyayari at yun ay mayroon namang katotohanan at
hindi natin may pagkakaila na siguro ay natatakot ang administrasyon na to na mangyari ang hindi nila inaasahan dahil ito pong Iglesia ni Cristo ay napakalakas po ito samahan at nagkakaisa ho. At yun ang ayaw ng administrasyon na to na gumawa ng hakbang itong INC para mapagbagsak ang administrasyon na to dahil sa korupsyon. Kaya naman ginagawa ho nila siguro na i-connecta itong INC para nang sa ganon pumangit ang imahe nito sa mga tao. Pero masasabi ho natin dyan, hindi ho sila magtatagumpay lalo na sa Iglesia ni Cristo. Hindi ho tayo Iglesia ni Cristo pero yan lang po ang katotohanan na nakikita natin. Ang Iglesia ni Cristo naman talaga ay merong kapangyarihan na magkaisa upang panawagan sa gobyerno at mapansin hindi lang sa ating bansa kundi sa labas ng ating bansa. At yun ho, makakasira ho dito sa imahe ng Marcos administrasyon. Kaya ho gusto nilang sirain tong iglesia na to. Tuloy ho natin. Sa akin, na Senador Marcoleta. Kung papansinin lang ho, papaliwanag ko lang. Ito hong si Orly Gutesa habang nagsasalita ho ay halata pong nagsisinungaling dahil lahat po ng lumalabas sa kanyang bibig ay nanggagaling mismo doon sa kanyang binabasa. At alam naman ho natin kung sino ang may mga pakana ng mga ito kung bakit bumaliktad itong si Orly Gutesa. Mga kababayan, paki-comment sa baba kung sino-sino ang mga opisyal ng gobyerno na alam nyong sangkot dito sa pagbaliktad nitong si Orly Gutesa. Paki-comment sa baba mga kababayan. Kaya naiintindihan ho natin itong si Orly Gutesa mga kababayan. Pero ang hindi natin maunawaan na Senator Marcoleta at Kong Mike Defensor na ang gusto lang naman at ang layunin ay maidiin at mapakulong at lumabas ang katotohanan kung sino ang mga pasimuno, ang mastermind dyan sa flood control issue na yan. Subalit, katulad nga ho na nangyayari ngayon dito kay Gutesa at nangyayari sa mga kasamahan niyang Brave 18 na ngayon ay usap-usapan nga ho na babaliktad na rin lahat sa kagustuhan lang naman ng dalawang mama na to na maparusahan at mabigyan ng hustisya ang taong bayan dahil sa ginawa nilang paglustay ng pera ng bayan. Kaya ito hong si Orly Gutesa, ang masasabi ko ho rito sa mga salaysay nitong tao nito ay nagsisinungaling ho siya dahil ho dati ho kaya niyang magsalita ng walang script pero ngayon ho meron ho siyang binabasa at nakatingin po talaga siya doon habang nagbabasa siya mga kababayan. Grabe na tong Pilipinas mga kababayan na Tessa. At yung sinasabi mo na maraming simpatya ang nagbibigay sa'yo dahil yan sa ginawa mo paninindigan para sa ating bayan kaya nagkaroon ng simpatya at humanga ang mga tao sa'yo. At alam naman natin ang katotohanan na lahat ng sinasabi mo na yan ay pawang kasinungalingan lang. Pare-parehas kayong ginipit katulad ng mga marine na tinatakot sila ngayon. Pare-parehas kayong ginipit. Tingnan mo ano ang nangyari sa kagustuhan niyang suportahan ang inyong mga salaysay para sa bayan. Sila mismo ay nakakulong rin. Nanindigan sila para sa ating bayan na inaasahan din ng mga kababayan natin na gagawin nyo lalo ka na. Pero bumaliktad ka. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kinamit ka at alam naman namin ang katotohanan na yan. Naaalala nyo pa ba ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na kung meron kayong mga nakita sa mga gobyerno na nagnanakaw o gumagawa ng kabulastugan, magsumbong. Ang tanong, paano magsusumbong ang mga tao o ordinaryong mamamayan kung itong mga magigiting nating Marines ay nagsasalita patungkol sa mga opisyal na gumagawa ng pagnanakaw dyan sa pera ng bayan ay ipinapakulong nyo. Sino pa ang magtatatangkang tumayo at magsumbong at tumistigo kung ganito lang rin ang mapapala? Paano magsusumbong ang mga ordinaryong mamamayan kung yung mismo ang matataas na opisyal natin ay nagsasalita at gustong lumaban pagdating dito sa mga masasamang tao sa gobyerno na gumagawa ng katawilian ay sila pa ang ipakukulong? Sino pa ang tatayo maninindigan kung ganito ang sitwasyon ng ating gobyerno? Diba? Tapusin na ho natin itong Wilson at alam naman natin na itong si Rowena Guanzon ay matinding kritiko at bumabatiko sa administrasyon na to at yan po ang isa sa mga tinik nila na hindi nila magawa ng kaso dahil
wala silang magkuha-kuha at wala silang maimbento. Kaya siguro ang ginagawa nila ay ikinokonek na naman nila itong si Guanzon dito sa issue na kila Marcoleta at dito sa kay Gutesa, dahil nga alam nga naman nila na may testigo silang hawak itong si Gutesa at gagawan nila ng kaso itong si Guanzon nang sa ganon patahimikin din, kasuhan at makulong, mga kababayan. Ganyan po kagrabe ang nangyayari dito sa ating bansa. Ang mga ahensya ng gobyerno po ay nagagamit sa politika at hindi po para sa ating mga kababayan. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Hanggang dito na lang po, pakishare itong video na to para malaman po ng ating mga kababayan ang totoong sitwasyon at pangyayari dito sa ating bansa.